Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1631 hanggang Kabanata 1640. Kabanata 1631. Sikat na sikat ang pangalan ni Dollar. Sanay na rin ang mga tao na tawagin siyang liwanag ng pag-asa. Kahit na ganun, may ilang mga boses na hindi nakikiayon. Isang kilalang propesyonal ang naglathala ng isang artikulo na nagtatanghal ng ilang mga kadahilanan kung bakit hindi talaga tao si Dollar, at sa katunayan ay isang espiritu. At paulit-ulit na binabanggit na hindi dapat masiyahan ang mga tao sa pagdiriwang sa figure. Ang mga salitang tulad ng mga iyon ay nagpasiklab sa galit ng mga fanboys ni Dollar, at nagkaroon ng mga debate sa pagitan ng mga kampo sa virtual na komunidad. Taos-puso ang propesyonal sa kanyang opinyon at sinuportahan ito, ngunit naglakas loob pa siyang sabihin na kahit na mapatunayan na tao si Dollar, walang pagkakataong makapasok siya sa top 10 Son of Gods. Hinulaan din niya na magkakaroon ng problema si Dollar sa kanyang ikalimang round at hindi siya makakarating sa ikapitong laban. Tiningnan ni Hansen kung sino ang makakalaban niya sa ikalimang round. Nakita lang niya kung sino ang makakalaban niya sa ikapitong round, at iyon ay si Jade Shire, ang tinatawag na reyna ng Shire. Hindi niya alam na magkakaroon din siya ng isang malakas na kalaban na haharap sa kanya sa ikalimang round. Ang Aqua Sun Beast ay isang mabangis na super nilalang. Hindi alam ni Hansen na siya ang makakalaban. Ngunit si Hansen ay isang taong gustong manalo, at wala siyang pakialam kung sino o ano ang makakaharap sa kanya. Kung si Jade Shire ay walang espesyal na pagkakakilanlan, hindi rin siya mag-aalala masyado sa kanya. Ang mga laban na pinakanod ni Hansen ay hindi ang mga laban ni Jade Shire. Ang mga laban iyon ng Gu Qingcheng, pinuno ng Outer Sky, at ang pinuno ng Sacred. Hindi sila nakaharap sa mga malalakas na kalaban. Lahat ng nakaharap sa kanila ay sumuko. May ilang laban si Gu Qingcheng, ngunit ang mga kalaban niya ay lahat ay napatay sa isang suntok. Hindi man lang niya sila binigyan ng pagkakataon na maglabas ng sandata. Ngunit ngayon ay ang araw ng laban ni Hansen sa Aqua Sun Beast. Maraming tao ang pumunta para panoorin ito, at mas marami ang pumunta kaysa noong nakaraang pagkakataon. Dahil sa pagsuko ng apat na nakaraang kalaban ni Hansen, mas marami ang pumunta para panoorin, pati na rin. Lahat sila ay gustong makita kung anong uri ng kapangyarihan ang taglay ni Hansen. Ang eksperto na nagsulat ng artikulo, isang demi-diyos ba siya? Paano niya nalaman na makakaharap si Dollar sa isang mabangis na super nilalang sa ikalimang laban? Tanong ni Wang Yuhang habang nakatingin sa tablet ng Marshall Hall. Ano, alam mo ba ang tungkol sa Aqua Sun Beast na ito? Tanong ni Tang Zhenliu kay Wang Yuhang. Tumango si Wang Yuhang at sinabi, hiniling ko kay Chip Ship na mangalap ng impormasyon. Sikat ang Aqua Sun Beast. Sinabi niya na sinakop niya ang 80,000 milya ng Aqua Sea, at kumakain siya ng mga emperador. Malakas siya, at tiyak na hindi ko inaasahan na susuko siya. Anong klaseng kapangyarihan ang taglay niya? Tanong ni Lin Feng. Hindi ko alam. Ang sinumang naglakas loob na pumasok sa Aqua Sea ay namatay sa kanyang tiyan. Walang nakakita kung paano niya pinapatay ang mga tao. Umiling si Wang Yuhang. Lumapit sa kanila si Gu Qingcheng at malamig na sinabi, ang kapangyarihan ng Aqua Sun Beast ay hindi kasing lakas ng Destroyer Wolf. Ngunit sa pagsasabi nito, mas gugustuhin ng mga piling tao ng Fourth God Sanctuary na hamanin ang Destroyer Wolf kaysa maglakad malapit sa Aqua Sea. Marahil ay magbibigay iyon sa iyo ng ideya kung gaano siya nakakatakot. Alam mo ba kung anong kapangyarihan ang taglay niya? Tanong ni Wang Yuhang. Hindi ko alam. Umiling si Gu Qingcheng. Matalino ang eksperto na iyon. Sobrang misteryoso ang Aqua Sun Beast, maaari itong magdulot ng problema kay Dollar. Kumunat ang noo ni Tang Zhenliu. Ano ba ang dapat ikatakot? Nadaig niya si Six Paths. Pagkatapos gawin iyon, wala na siyang dapat ikatakot sa anumang halimaw. Tiwala si Wang Yuhang. Habang nag-uusap sila, oras na para maglaban sina Dollar at Aqua Sun Beast. Si Hansen, nakabalot sa banal na liwanag, ay pumasok sa arena. Hindi niya agad nakita ang Aqua Sun Beast. Nang malapit nang matapos ang oras para sa pagpasok ng nilalang, isang pintuan ng liwanag ang nagpakita sa arena. Isang hayop na mukhang Jade Kirin ang lumabas dito. Tumayo ito sa harap ni Hansen, hindi nagsasalita.
Ang ginawa lang nito ay nagdere ng isang berdeng bilog. Ang laki ng bilog ay doble sa laki ng isang bola ng basketball, at ang kulay nito ay parang berdeng jade. Ang bilog ay mayroon ding kakaibang kumikinang na simbolo. Nang lumitaw ang bilog, isang kakaibang berdeng liwanag ang tumakip sa buong arena. Ginamit ni Hansen ang banal na liwanag upang maitaboy ang berdeng liwanag, ngunit ang berdeng liwanag ay parang hindi nakakasira. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito o kung ano ang kahulugan nito. Sa gitna ng pagkalito ni Hansen, bigla niyang narinig ang dagendong ng Aqua Sunbeast. Pagkatapos, ang simbolo sa bilog ay nagsimulang lumiwanag. At pagkatapos, ang parehong kakaibang simbolo ay lumitaw sa katawan ni Hansen. Nasa itaas niya ito, nakadikit. Nako! Iyan ang kapangyarihan ng isang selyo. Nagulat si Jing Jiwo. Mayroon ka ring parehong kapangyarihan. Malungkot na tumingin si Lin Feng sa kanya. Tumango si Jing Jiwo at sinabi, oo, pareho ito, ngunit gemstone class lang ang akin. Ang kapangyarihan ng pagsisilyo nito ay mas malakas kaysa sa akin. Ngayon na nahawakan na si Dollar ng berdeng liwanag na iyon, sisilyuhan na siya. Duda ako kung makagalaw pa siya. Ang kapangyarihan na ito ay maaaring magkulong kay Dollar ng ganoon lang kadali. Parang hindi makapaniwala si Tang Zhenliu. Ngumiti ng mapait si Jing Jiwo. Gemstone class lang ako. Sapat na ang kapangyarihan ng pagsisilyo ko para makulong ang isang super nilalang sa loob ng 3 segundo. Hindi sila makagalaw kahit anong gawin nila. Mas malakas si Jade Sunbeast kaysa sa akin, at kahit na si Six Paths ang nasa arena, pareho rin ang mangyayari sa kanya. Kaya pala sobrang lakas niya. Mukhang hindi natin dapat maliitin ang kakayahan ng isang super nilalang. Nagbago ang mukha ni Tang Zhenliu. Masyadong nagmamadali si Dollar. Hindi niya dapat hinayaan na mahuli siya agad ng ganoon, sabi ni Wang Yuhang. Mukhang tama ang eksperto na iyon. Problema na si Dollar, sabi ni Tang Zhenliu. Nakikita ng mga manunood ang kapangyarihan ng pagsisilyo ng Aqua Sunbeast, at nang makita nila ito, nagulat sila. Mula sa nakita sa laban ni Hansen at Six Paths, napakahirap talunin si Hansen sa pamamagitan ng puro kapangyarihan. Walang nakakasiguro. Ang kapangyarihan ng pagsisilyo ng Aqua Sunbeast ay parang isang babala. Makakalabas ba si Dollar sa kapangyarihan ng pagsisilyo na iyon? Tumingin si Shumi kay Hansen. Magiging mahirap kung posible man. Malamang na isa sa pinakamagaling ang Aqua Sunbeast pagdating sa kapangyarihan ng pagsisilyo. Mahirap iwasan ang berdeng liwanag ng hayop, ngunit ngayon nasisilyuhan na siya. Kahit na ang mga emperador ay hindi makatakas sa ganoong bagay, sabi ng Furnace Emperor. Naisip ng Aqua Sunbeast na hindi na makatakas si Hansen. Kinuha niya si Hansen at balak niyang ilagay ang tao sa kanyang bibig. Nang makita na kakagete na ng hayop ang kanyang ulo, naglabas si Hansen ng isang bato na tubo at inilagay ito sa kanyang labi. Nag-aim siya at humihip dito. Pang! Isang pulang liwanag ang pumasok sa bibig ng Aqua Sunbeast. Pinutok nito ang buong ulo ng hayop na nagresulta sa isang gulo ng dugo. Kabanata 1632. Napahiya ang propesyonal sa virtual na komunidad. Nagkomento ang lahat at nagtanong ng kanyang opinyon kung paano madaling pinutok ni Dollar ang ulo ng ikalimang kalaban. Tama ang hula mo, at talagang nahirapan si Dollar, ang dugo ay siguradong matagal na nalinas. Ang pagpapasabog ng ulo niya sa loob ng wala pang 1 minuto ay siguradong napakahirap. Nakakatakot ito. Sobrang laki ng nilalang na iyon, isipin mo lang ang lahat ng karne. Hindi ko alam kung dapat ba natin itong i-bake, i-grill, o pakuluan. Siyempre, maaari natin talagang ihanda ito sa 10 magkakaibang paraan. Maaari natin itong iprito, i-stir-fry, i-steam, i-roast, i-deep-fry, i-slow cook, ilagay sa sarsa, i-flamethrower, i-nope, o ay barbecue lang. Sinabi ng propesyonal na hindi makakadaan si Dollar sa ika-7 round. Napakaganda nito. Hindi sumagot ang propesyonal, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, umalis siya at nag-iwan ng isang tala. Sinabi nito na garantisadong hindi makakaraan si Dollar sa ika-7 round. Nagpasabog ulit ito sa lahat. Sa Fourth God Sanctuary, sinusubukan ng lahat ng nilalang na alamin kung anong elemento ang nakatalaga kay Dollar. Hindi gumana sa kanya ang kapangyarihan ng pagsisilyo, at tila perpekto siya sa lahat ng bagay. Wala siyang kilalang kahinaan. Nagdulot ito ng sakit ng ulo sa iba na gustong maging Son of God. Maraming super elite ang nag-imbestiga sa mga pangyayaring ito, ngunit wala silang nahanap. Ngunit nakumpirma nila na ang tubo na ginamit ni Hansen ay ang Blow Blood Geno Core mula sa Drink Blood Emperor. Nakumpirma nito na hindi gumana ang kapangyarihan ng pagsisilyo kay Dollar.
Ang Blue Blood Geno Core ay sisilyuhan, at sa paglipas ng mga taon, walang nakakawala nito. Gayunpaman, nang makuha ito ni Dollar, nagawa niyang gawin iyon. Ngayon ay nakumpirma na ng mga tao na ang Coin Geno Core na kanilang nasaksihan ay talagang ang Coin Geno Core sa leaderboard, at pag-aari ito ni Dollar. Pinag-uusapan ito ng lahat na puno ng pagtataka kung sino ang makakapigil kay Dollar. Maingat na sinuri ng mga tao ang listahan ng mga laban ni Dollar, at bukod sa Aqua Sun Beast, makakaharap ni Dollar si Jade Shire sa ikapitong round. Napakahusay ng pagganap ni Jade Shire. Hindi niya natalo si Six Paths at Aqua Sun Beast tulad ng ginawa ni Hansen, ngunit mahusay pa rin siya. Lalo na dahil mayroon siyang falsified sky powers. Iyon ay isang bagay na kinatakutan ng maraming nilalang. Nakakahiya na hindi nagpasya si Godslayer Luo na sumali, ngunit walang naglakas loob na hilingin sa kanya na makipagkompetensya. Gayunpaman, nangangahulugan iyon na ang koneksyon sa pagitan niya at ni Jade Shire ay mananatiling isang kumpletong misteryo. Ipinapalagay ng mga tao na siya ang reyna ng Shire, isang conclusion na nakuha mula sa kanyang hugis ng katawan at pangalan. Gayunpaman, hindi alam ng mga tao kung bakit ang reyna ay nagtataglay ng falsified sky powers. Dahil sa misteryo ng kanyang pagkakakilanlan, nadagdagan ang kagandahan ng ikapitong laban. At lahat ay gustong malaman kung sino sa dalawa ang magiging mas malakas. Kapag kinakalkula ang mga posibilidad mula sa isang simpleng pananaw ng kapangyarihan, ang mga resulta ay pabor kay Dollar. Ngunit ang falsified sky powers ay hindi kailanman nagkakamali. Ang kapangyarihang iyon ay maaaring pumatay kay Dollar sa isang iglap. Anuman, ang lahat ng nilalang ay labis na nasasabik para sa paparating na laban. Ang mga nilalang na makakalaban sa nagwagi ng laban ay nagbigay ng karagdagang pansin dito. Hindi mahalaga kung sino ang manalo, basta matuto sila ng isang bagay o dalawa. Sa loob ng palasyo ng Shire, isang batang babaeng Shire ang nakatayo sa tabi ng reyna ng Shire. Kung makikita ni Hansen kung sino ang babaeng ito, magugulat siya. Iyon ay dahil ang babaeng Shire na ito ay kamukha ni Zero. Mas matanda siya kaysa kay Zero, ngunit halos pareho sila sa lahat ng iba pang pisikal na aspeto. Ninger, kailangan mong mag-ingat bukas. Iyon si Dollar ay hindi pangkaraniwan. Sinabi ng reyna ng Shire sa batang Shire. Ina, huwag kang mag-alala. Talunin ko siya, at aakyat ako para makuha ang unang pwesto. Sasabihin ko sa lahat na si Jade Shire ang pinakadakila sa lahat ng nilikha. Nagsalita si Yuminger na puno ng kumpiyansa. Tumawa ang reyna ng Shire. Hawak niya ang kanyang mga kamay at sinabi, hindi ka dapat magpabeya. Ang ating falsified sky powers ay may mga kahinaan pa rin. Hanggang sa makuha natin ang ikalawang kalahati ng falsified sky sutra, hindi ito magiging perpekto. Alam ko, ngunit huwag kang mag-alala. Ang pakikitungo para sa susunod na 10 taon ay magbubunga ng pagkatalo ko kay Luo Haitang, at pagkatapos, makukuha ko ang ikalawang kalahati ng falsified sky sutra, sabi ni Yuminger. Umiling ang reyna ng Shire. Kilala niya ng mabuti ang kanyang anak na babae, at alam niyang hindi makikinig ang dalaga. Ngunit hindi masyadong nag-aalala ang reyna ng Shire. Si Yuminger ang pinakamatalinong tao sa Jade Shire na natuto ng falsified sky sutra. Sobrang lakas niya, at hindi na kailangang mag-alala sa kanyang kaligtasan. Kahit na hindi siya manalo, makakaligtas pa rin siya sa anumang mangyari sa kanya. Samantala, si Hansen ay nag-iimbestiga sa isang bagay na hawak niya. Pagkatapos patayin ng Aqua Sun Beast, hindi niya nakuha ang kaluluwa ng hayop. Ngunit nakuha niya ang bangkay, Geno Core, at Life Geno Essence. Ang Life Geno Essences ay walang silbi na para sa kanya ngayon, at ibinigay niya ang karne kay Little Silver at sa iba pa. Dinala niya ang Geno Core, gayunpaman. Isang berdeng jade orb na may kakaibang simbolo ng liwanag. Tiyak na naglalaman ito ng malakas na kapangyarihan ng pagsisilyo. Kung ang ibang tao ay walang kapangyarihan ng pagsisilyo, hindi nila magagamit ang orb. At sa mga panahong tulad nito, talagang nagpakita ang benepisyo ng koleksyon ni Hansen ng Spirit Geno Points. Wala si Hansen sa kapangyarihan ng pagsisilyo, ngunit sa pamamagitan ng silang Spirit Geno Points, maaari niyang gayahin ang mga kapangyarihan ng pagsisilyo upang magamit ang orb. Ang orb ay kapaki-pakinabang, at kung ang mga halimaw ay mahahawakan ng liwanag ng pagsisilyo, kahit na isang super class na little star ay mapaparalisa. Maganda ito. Naglaro si Hansen gamit ang orb at nagustuhan ito. Tinawag itong God Orb, ngunit hindi ito perpekto. Kung naglalakbay si Little Star, hindi makakasinag sa kanya ang God Orb. Halimbawa, ang liwanag ng pagsisilyo ay maaari ring harangan ng mga bagay, tulad ng mga kalasag.
Ngunit gayunpaman, kahit na ang isang kalasag ay nagtataboy sa liwanag ng pagsisilyo, ang kalasag mismo ay mapaparalisa. Nalalapat din ito sa mga baluti. Kung ang baluti ay mapaparalisa, ang iyong katawan ay may-lock sa lugar. Kinuha ni Hansen ang God Orb at bumalik sa Divinitize Bout. Sumuko ang ika-6 na kalaban, isang hakbang na hinimok ng pagiging saksi sa walang awa na pagpatay sa Aqua Sun Beast. Kaya, lumabas si Hansen sa background at naghintay para sa ika-7 laban. Curious siya tungkol kay Jade Shire. Kabanata 1633. Si Luo Haitang, na hindi nagpakita ng gaanong interes sa Divinitize Bout, ay dumiretso sa Martial Hall nang magsimula ang ika-7 laban. Sabik siyang panoorin ang laban ni Dollar at Jade Shire. Lumapit si Luo Li kay Luo Haitang, at may seryosong tingin, tinanong siya, Ginoo. Ang Jade Shire ba ang tunay na reyna ng Shire? Naupo si Luo Haitang at sinabi, kung hindi siya ang reyna ng Shire, mas malala ang mga bagay. Bakit naman? Nagtatakang tanong ni Luo Li. Kung hindi siya ang reyna ng Shire, nangangahulugan iyon na mayroon pang isa pang nakakatakot na tao sa Jade Shire, kalmadong sabi ni Luo Haitang. Naisip ni Luo Li na may katuturan iyon. Ang reyna ng Shire ay nagdudulot na ng sakit ng ulo sa kanya, ngunit ang posibilidad ng isa pang individual na katulad nito ay mas masama para sa pamilya Luo. Maraming piling tao ang pamilya Jade Shire, samantalang ang pamilya Luo ay wala. Maliban kay Luo Haitang, walang sapat na lakas para kumatawan sa kanila. Sana mapatay ni Dollar si Jade Shire. Kahit na hindi siya ang reyna ng Shire, ang pagpatay sa kanya ay dapat na malutas ang problema, naisip ni Luo Li. Hindi niya naglakas loob na sabihin ito ng malakas sa harap ni Luo Haitang. Hindi nagsalita si Luo Haitang. Pinanood niya lang ang stream na ipinapakita sa tablet ng Martial Hall, naghihintay na magsimula ang laban ni Dollar at Jade Shire. Nang dumating na ang oras para magsimula ang laban, naglakad si Han Senador papasok sa battleground. Hindi pa dumarating si Jade Shire, kaya medyo naghintay sila. Nang malapit nang matapos ang oras ng pagpasok, nagpakita si Jade Shire. Mukha siyang pareho sa dati, nakasuot ng itim na baluti. Mayroon siyang 2 lilang sungay at isang maskara. Hindi siya ang reyna ng Shire. Kumunat ang noo ni Luo Haitang dahil masamang balita ito para sa pamilya Luo. Maingat na tiningnan ni Hansen si Jade Shire. Hindi pa niya nakikilala ang reyna ng Shire, kaya hindi niya masabi kung talagang siya ang nasa harapan niya. Gustong-gusto ng mga pro na pumasok sa huling segundo, hindi ba? Ginagawa ka ba nitong mas malakas o ano? Tanong ni Hansen pagkatapos niyang pumasok. Wala siyang pakialam kung maaga o huli siyang pumasok. Gusto lang niyang malaman kung siya ba ang reyna ng Shire, batay sa kanyang tugon. Malamig na sumagot si Jade Shire, hindi ba maganda iyon? Ito ay pagiging mahabagin ko, na nagbibigay sa iyo ng kaunting oras para mabuhay. Pagkatapos marinig siyang magsalita, nahulaan ni Hansen na hindi iyon ang reyna ng Shire. Sa edad at asal ng reyna ng Shire, hindi siya sisigat ng ganoon. Naisip ni Hansen na marahil isang batang babaeng Shire lang iyon. Kung hindi siya ang reyna ng Shire, siguradong galing siya sa Jade Shire, naisip ni Hansen. Pagkatapos ay sinabi niya, mabait ka. Hindi ako. Ngunit kung handa kang sumuko, maaari kang umalis na buhay, sabi ni Jade Shire. Tumawa si Hansen at sinabi, tiwala ka. Gusto kong malaman kung ano talaga ang lakas mo. Subukan mo ako, at baka malaman mo. Tumango si Jade Shire. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at nagsimulang magtayo ng falsified sky power sa palad niya. Naramdaman ng mga tao na halos makita nila ang isang bagay doon, parang may hawak siyang mirahe. Tumingin si Hansen sa kaliwang kamay na itinaas niya at kumunat ang noo. Mayroon lang si Jade Shire ng kalahati ng falsified Sky Sutra, ngunit gayunpaman, ang antas ng kapangyarihan na taglay niya ay tila halos perpekto kay Hansen. Nakita rin ni Luo Haitang ang problema, at kumunat ang kanyang noo. Paano nangyari iyon? Ang kanyang falsified Sky Power ay parang sa iyo. Nakuha ba nila ang ikalawang bahagi ng falsified Sky Sutra? Sigaw ni Luo Li, na lubos na nagulat. Hindi siya makapaniwala. Umiling si Luo Haitang at sinabi, hindi niya nakuha iyon. Kung gayon bakit ang kanyang falsified Sky Power? Hindi makapagsalita si Luo Li. Mayroon si Luo Haitang ng kumpletong falsified Sky Sutra. Nangangahulugan iyon na inakusahan niya siya ng isang bagay. Tumingin si Luo Haitang sa kaliwang kamay ni Jade Shire at sinabi, mayroon tayo ng falsified Sky Sutra, ngunit ninakaw natin ito mula sa isang libingan na pag-aari ng Shire. At kailangan natin ng dugo ng Shire para ma-practice ito. Nangangahulugan iyon na orihinal na isang kasanayan ito para sa Shire.
Ang Jade Shire ay nag-asawa ng Shire sa loob ng maraming henerasyon, kaya ang kanilang dugo ay malamang na puro Shire na ngayon. Ngunit hindi pa rin ito katulad ng ganap na purong Shire na hindi makakapractice ng Falsified Sky Sutra. Ang dugo ng Jade Shire ay sapat na malakas para halos makumplito ang Falsified Sky Sutra, kaya mas nakakatakot siya kaysa sa mismong reyna ng Shire. Kung talagang nakuha niya ang kumpletong bersyon, walang nakakaalam kung gaano siya kalakas. Matatalo ba siya ni Dollar? Ang pagtatanong yun ay nagparamdam kay Luoli ng pagkakasala. Umiling si Luo Haitang at sinabi, magiging mahirap lang. Ang kanyang Falsified Sky Power ay malapit na sa aking antas. Ilang nilalang lang ang makakaharang sa kanyang mga pag-atake. Kailangan alisin ni Dollar siya bago siya sumabog. Kung hindi, natatakot ako na huli na. Narinig ito ni Luoli at nag-alala ng husto. Nakaipon na si Jade Shire ng kanyang Falsified Sky Power habang pinapanood ni Dollar. Parang wala siyang interes na atakihin siya. Ano bang nangyayari sa kanya? Hindi ba niya alam ang lakas ng Falsified Sky Power? Ano bang ginagawa niya dyan? Patayin mo siya. Naramdaman ni Luoli ang pangangailangan na magmadali, ngunit kahit anong nararamdaman niya, ang tanging magagawa niya ay manood. Maraming nilalang ang nagbahagi ng parehong damdamin. Ang mga nakakaalam kung ano ang magagawa ng Falsified Sky Powers ay naguluhan. Hindi nila alam kung bakit tumanggi si Dollar na umatake. Mayabang ang Dollar na iyon. Hinihintay niya na umatake muna si Jade Shire, sabi ng Furnace Emperor habang pinagmamasdan si Dollar. Hindi ba niya alam na hindi nagkakamali ang Falsified Sky Powers? Kung aatake si Jade Shire, patay na siya. Kakaiba ang tingin ni Shumi. Totoo, ngunit kakaiba ang lahat sa paligid ng Dollar na ito. Marahil mayroon siyang kapangyarihan na makakalaban dito. Hindi lubos na sigurado ang Furnace Emperor. Nakita ni Jade Shire na hindi gumagalaw si Dollar, naghihintay na siya ang unang umatake. Naiinis siya, at naisip niya sa sarili, kung gusto mong mamatay, sige. Pagkatapos noon, iniwagayway niya ang kanyang kamay. Isang hindi nakikitang puwersa ang sumugod patungo kay Han Senador. At sinusubaybayan ng lahat ng mata ito mula sa kanyang kaliwang kamay. Ang pag-atake ay hindi maganda. Walang liwanag o alon nang dumating ito, ngunit alam ng mga tao kung ano ang ginagawa ng pag-atake, at alam nila kung gaano ito nakakatakot. Tumingin si Han Senador sa kaliwang kamay ni Jade Shire. Gayunpaman, hindi siya umatake. Gusto lang niyang makita kung gaano na siya kalayo sa pagsasanay niya ng Falsified Sky Sutra. Kabanata 1634. Nakatuon ang atensyon ng lahat kay Hansen. Alam nilang walang kwenta ang pagmamasid kay Jade Shire. Ang Falsified Sky Power ay hindi nakikita, at kung papanoorin nila siya, hindi nila makikita kung paano siya pinatay ng pag-atake. Naglalaro ba si Dollar? Ang Falsified Sky Power ang nakaharap niya. Nagpapawis ang mga kamay ni Tang Zenlio. Hindi siya kamag-anak ng pamilya Luo, at isang Shire ang gumagamit ng kapangyarihang iyon. Taos puso siyang umaasa na manalo si Dollar. Walang sumagot sa kanya, dahil hindi rin nila alam ang sagot. Lahat ay nakatuon kay Dollar. Habang inaasahan ng karamihan na magsisimula ng magdugo si Dollar, gumalaw siya ng kalahating hakbang. Ginawa niya ito ng walang pag-aalangan. Ngunit pagkatapos ng hakbang na iyon, lahat ay nag-freeze. Pagkatapos ng hakbang na iyon, wala nang nangyari. At ang katotohanang walang nangyari ang nagdulot ng hindi paniniwala sa mga tao. Ang Falsified Sky Power ay nakas na, ngunit wala nang nangyari. Kakaiba ito, at lahat ay lumingon kay Hansen na may pagtataka, maging si Jade Shire. Walang makapaniwala na ang Falsified Sky Powers ay tuluyang nakaligtaan kay Dollar. Nadodge ba niya ang Falsified Sky Power? Nanlaki ang mga mata ni Luoli. Nakita niya ang lahat ng nangyari, ngunit hindi pa rin niya maunawaan. Ganoon din ang pagkagulat ni Luo Haitang. Ngunit tiningnan lang niya si Dollar nang hindi nagsasalita, nag-iisip. Nakasuot si Jade Shire ng maskara, kaya walang nakakakita sa kanyang mukha. Ngunit alam ni Jade Shire na puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Hindi niya matanggap ang nangyari, at hindi siya naniniwala na maiiwasan ang kanyang Falsified Sky Power. Dahil mayroon lang si Jade Shire ng kalahati ng Falsified Sky Sutra, hindi imposible na i-dodge ito. Ngunit kakaiba ang kanya. Ang kanyang Falsified Sky Power ay halos perpekto dahil sa kanyang dugo. Sa mga nakaraang taon, walang nakaiwas sa kanyang kakayahan. Malamig ang tingin ni Jade Shire. Hindi siya nagsalita at muli niyang i-cast ito. Iniwagayway niya ang dalawang kamay at patuloy na nag-slash patungo kay Dollar. Nanatili si Hansen at hindi gumalaw, nag-iwas lang ng walang pag-aalangan sa mga pag-atake.
At gayunpaman, ang falsified Sky Sutra ni Jade Shire ay hindi tumama kay Hansen at nagawa niyang iwasan ang bawat pag-atake. Halos perpekto ang falsified Sky powers ni Jade Shire. Kahit na mayroon siyang variant na ganap na perpekto, papayagan siya ng Damshan Sutra ni Hansen na i-dodge ito. Hindi siya tatamaan nito. Peke ba ito? Marahil. Siguradong peke ang falsified Sky power na ito. She asterisk T. Masyadong malakas si Dollar. Walang silbi ang falsified Sky power laban sa kanya. Siguradong nakakakita ako ng peke na falsified Sky power. Nakakatakot si Dollar. Hindi lang gumana ang kapangyarihan ng pagsisilyo laban sa kanya, kundi pati na rin ang falsified Sky powers. Anong kapangyarihan ang makakalaban sa kanya? Siguradong papasok si Dollar sa top 10 Son of Gods. Wala sa mga nilalang ang inaasahan ito. Pinatay ni Godslayer Luo ang lahat gamit ang kanyang falsified Sky power, at na-takedown pa niya ang isang super shelter gamit ito, kaya nagkaroon ng tirahan ang mga tao sa 4th God Sanctuary. Alam ng mga espiritu at nilalang kung gaano ito kalakas. Kahit na ang mga top rank na espiritu at nilalang ay hindi maliitin ang falsified Sky powers. At gayunpaman, madali itong naiwasan ni Dollar. Nagtaka sila kung peke ba ang kakayahang kanilang nasaksihan. Hindi peke ang falsified Sky power, ang totoo ay sobrang lakas ni Dollar. Tinalo niya si Six Paths at immune siya sa mga kapangyarihan ng pagsisilyo. Kahit na ang falsified Sky powers ay hindi siya masasaktan. Saan siya nanggaling na may taglay na ganoong kapangyarihan? Hindi pa ako nakarinig ng ganoong bagay dati. Kumunat ang noo ng pinuno ng Sacred habang nakatingin kay Hansen. Haha, tingnan mo. Isang malakas na tao ito. Walang kwenta ang falsified Sky powers. Si Dollar ang Diyos. Sa harap ng Diyos, basura ang lahat. Maraming human demigods ang mga tagahanga ni Dollar, ngunit mas lalo silang na-hype ngayon. Lahat sila ay nagnanais na maging katulad ni Dollar, nakikipaglaban sa mga kaaway ng iba't ibang species sa divinitized bout at nakakamit ng mas malawak na kaluwalhatian ng tao. Hindi naniniwala ang mga espiritu at nilalang na tao si Dollar. Hindi siya isang elite na tao, isang nilalang siya. Hindi siya isang nilalang, isang espiritu siya. Nagtalo ang mga manunood sa isa't isa. Sa loob ng arena, nagulat pa rin si Yuminger. Ang kapangyarihan na kanyang ipinagmamalaki ay napatunayang walang silbi laban sa kanyang kalaban. Kahit gaano kahirap ang kanyang pagsisikap, nawala ng ningning ang falsified Sky powers. Ang gumagalaw na katawan ni Hansen ay nagsimulang tumingin na mas malaki at mas malaki sa kanyang mga mata. Ang kanyang kalaban ay mukhang misteryoso, at bumagsak ang kanyang kumpiyansa ng ilang baitang. Ngayon ay lubos nang naiintindihan ni Hansen kung gaano siya kagaling sa falsified Sky powers. Ang kanyang kakayahan ay malayo sa pagiging perpekto, at mas masama pa kaysa kay Zero. Kung magiging superclass si Hanyan, mas magaling siya kaysa kay Jade Shire. Isang potensyal na banta ang Jade Shire na iyon. Kahit na kalahati ng falsified Sky Sutra ay napakadelikado. Dapat ko siyang patayin para maiwasan ang karagdagang problema. Naging mapanganib ang ekspresyon ni Hansen, at bigla siyang tumakbo patungo sa kanya. Natrampled ang kumpiyansa ni Yuminger, at mababa na ang kanyang momentum sa pag-atake, ngunit nagawa pa rin niyang iwasan ang suntok na ibinato ni Hansen. Ngunit lumingon si Hansen at ipinakita ang kanyang Blow Blood Geno Core, pagkatapos ay ibinugin niya ito sa kanya. Isang pulang liwanag ang lumipad patungo sa kanyang mukha. Si Yuminger ang may pinakamagandang dugo sa lahat ng Jade Shire. Sa isang sitwasyon na tulad nito, nanatili pa rin siyang kalmado at naiwasan ang pag-atake. Ngunit hindi niya ito lubos na naiwasan. Ang pulang liwanag ay dumiretso sa kanyang mukha at nabasag ang isang bahagi ng kanyang maskara. Nag-teleport si Hansen sa harap niya na nakataas ang kanyang kamao para suntukin siya sa mukha, ngunit nang makita niya ang kanyang imahe, tumigil siya. Ayaw niyang suntukin siya. Bakit ka pamilyar? Nagulat si Hansen. Kamukha ni Zero si Yuminger. Kung hindi siya mas matanda kaysa kay Zero, maniwala sana siya na si Zero mismo ang nakatayo sa harap niya. Patayin mo ako, kung iyon ang gusto mo. Tumayo si Yuminger kung nasaan siya, nakikita ang kamao sa harap niya. Kinagat niya ang kanyang ngipin sa paghihintay. Sabihin mo sa akin, ano ang pangalan mo? At saang tribo ng Shire ka nanggaling? Tanong ni Hansen sa kanya. Gusto ni Hansen na malaman ang higit patungkol kay Zero, at kahit na hindi siya sumuko, wala nang mga pahiwatig sa mahabang panahon. Ngayon na nakita niya si Yuminger, nagulat siya. Hanggang sa malaman niya ang koneksyon sa pagitan ng dalawa, ililigtas ni Hansen ang kanyang buhay. Hindi nagsalita si Yuminger. Isang pintuan ng liwanag ang nagpakita sa likuran niya, at tumakbo siya patungo rito. Sa galit, lumingon siya at sinabi, "Dollar, tama ba?
Maaalala kita, hindi ako matatalo sa susunod. Pinanood ni Hansen na sumuko si Yominger at hindi siya gumalaw para pigilan siya. Nagpa siya siyang hindi siya patayin, kaya hindi na kailangang pigilan siya. At kahit na wala siyang sinabi tungkol sa katotohanan, alam na alam ni Hansen na galing siya sa Jade Shire. Hindi siya makatakas sa kanya. Kabanata 1635. Si Dollar ay naging pinakasikat na tao sa Fourth God Sanctuary, marahil kahit sa buong universo. Lahat ay nagtataka tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Dollar. Para sa lahat ng nilalang sa Fourth Sanctuary, hindi mahalaga kung sino talaga si Dollar. Napagpasyahan na nilang lahat na tiyak na makakapasok si Dollar sa ranggo ng 10 Son of God, at maaaring manalo pa siya sa buong Divinity's Bout. Wala nang oras si Hansen para alalahanin iyon. Pagbalik niya sa Alliance, agad siyang nagsimulang magmasid kay Zero, at habang mas pinagmamasdan niya ito, mas napansin niyang kamukha ito ni Jade Shire. Si Jade Shire ba ay ina o kapatid ni Zero? Naisip ni Hansen. Gayunpaman, hindi niya iniisip na may kahulugan iyon. Kahit na si Zero ay mukhang isang batang babae, hindi na siya bata. Maaaring hindi pa gaanong matanda si Jade Shire kumpara kay Zero. Naisip ni Hansen ito ng ilang sandali, at nagpasya pa rin siyang tingnan kung ano ang makukuha niya tungkol sa pagkakakilanlan ni Jade Shire. Talagang ipinakita na niya ang kanyang mukha, at siya ay galing sa lahi ng Shire. Tiyak na may kaugnayan siya sa pamilya Jade Shire, kaya dapat ay madali nang malaman kung sino siya. Matapos magtanong sa maraming tao, nakuha niya ang impormasyong nais niya. Sa totoo lang, hindi ito mahirap na gawain. Ang balita na natalo si Yominger kay Dollar ay mahalagang balita din sa lahi ng Shire. Hindi nagtagal, nalaman ni Hansen na si Yominger ay talagang isang tao mula sa linya ng dugo ng Jade Shire, siya ay isang anak ng reyna ng Shire. Gayunpaman, bago ang Divinity's Bout, walang nakakaalam na si Yominger ay napakalakas. Isang anak ng reyna ng Shire. Ibig bang sabihin nito ay si Zero ay maaaring isang anak din ng reyna ng Shire? Imposible. Kung siya ay, bakit siya mukhang tao? Pakiramdam ni Hansen na hindi tama ang impormasyong nakuha niya, ngunit hindi niya ito maunawaan. Kailangan kong maghanap ng sagot mula sa lahi ng Jade Shire, naisip ni Hansen. Patuloy pa rin ang Divinity's Bout, ngunit ang mga kalaban na dapat kalabanan ni Hansen ay lahat ay nagpasya na umatras. Walang naglakas loob na makipaglaban sa kanya. Dumaan si Hansen sa isang napakamapayapang panahon ng kompetisyon, ngunit kasabay nito, naganap ang isa pang malaking kaganapan sa Divinity's Bout. Natalo ang pinuno ng Outer Sky ng isang nilalang na hindi kilala, at siya ay nawasak. Ang kanyang katawan ay nawasak sa isang suntok, na nagulat sa lahat sa Fourth God Sanctuary. Kasing shock ito ng pagkatalo ni Hansen kay Six Paths. Ang Master ng Outer Sky ay isang espiritu, kaya hindi siya talagang namatay. Nakaramdam si Hansen ng lungkot nang marinig iyon. Gayunpaman, ang pagiging sapat na malakas upang patayin ang pinuno ng Outer Sky ay nagbigay ng babala kay Hansen. Nang makinig siya sa karagdagang impormasyon tungkol sa laban, nag-alala siya. Batay sa description ni Wang Yuhang, ang taong pumatay sa Master ng Outer Sky sa isang suntok ay misteryoso, at hindi pa sigurado si Wang Yuhang kung ito ay isang espiritu o isang nilalang. Ang nilalang ay nakasuot ng itim na baluti, at ang kanyang suntok ay nagdala ng apoy na malakas, ngunit sobrang lamig. Ang Geno-core ng pinuno ng Outer Sky ay nagyelo, at pagkatapos ay nawasak. Wala siyang pagkakataong makipaglaban. Ang Armored Man mula sa Iron Chimney. Isang nakakatakot na nilalang ang sumulpot sa isipan ni Hansen matapos marinig ang description ni Wang Yuhang. Nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Hansen sa pag-iisip na iyon. Kung talagang ang Armored Man mula sa Iron Chimney ito, hindi makasisiguro si Hansen na matatalo siya. Naalala ni Hansen ang laban sa pagitan ng Headless Rockman at ng itim na Armored Man. Sa alaala ni Hansen, ang taong nakasuot ng itim na baluti ay mas malakas na kaysa sa marami sa mga pinakamalakas na nilalang sa Fourth God Sanctuary. Hindi iniisip ni Hansen na kayang patayin ang Master ng Outer Sky sa isang suntok. Pumunta si Hansen upang panoorin ang laban ng lalaki sa itim na baluti sa susunod na round. Kahit na pinili ng kalaban na umatras sa laban, nakita pa rin ni Hansen ang Armored Man, at ito nga ang mula sa Iron Chimney. Bakit siya nandito sa Divinity's Bout sa halip na mag-enjoy sa kanyang oras sa Iron Chimney? Hindi ito maintindihan ni Hansen. Sinuri ni Hansen ang bracket ng mga paparating na laban, at napansin niyang hindi niya makakaharap ang lalaki sa itim na baluti hanggat hindi siya nagiging isa sa mga 10 Son of God. Nakapagbigay ito ng kaunting ginhawa.
Kung nakipaglaban siya sa lalaki sa itim na baluti at pareho silang nawasak, iba ang makikinabang sa kanilang kahinaan, at magiging trahedya ito para sa kanilang dalawa. Sa kabutihang palad, makakapasok siya sa top 10 bago niya alalahanin iyon. Dahil sa Armored Man, lahat ay nagbago ngayon. Akala ng lahat na si Dollar ay malamang na maging nangunguna sa 10 Son of God, ngunit ngayon ay pinag-uusapan ng mga tao kung sino ang mas malakas, si Dollar o ang Armored Man. Kakaiba ito dahil walang nakakaalam kung saan nanggaling ang Armored Man, kaya walang balita na kumalat. Kahit ang ibang mga nilalang ay hindi alam na ang Armored Man ay galing sa Iron Chimney. Talagang nakakatakot. Ang Headless Rockman ay hindi man lang natalo ang Armored Man gamit ang Destiny's Tower. Kaya ko ba talagang hawakan siya? Hindi rin sigurado si Hansen. Wala nang problema si Hansen sa kanyang mga laban. Pumunta siya upang panoorin ang mga laban ng Armored Man ng ilang beses, ngunit lahat ng kanyang mga kalaban ay sumuko dahil walang naglakas loob na makipaglaban sa kanya. Alam ng lahat kung ano ang nangyari sa Master ng Outer Sky, kaya wala sa kanila ang handang kumuha ng panganib. Tumingin si Hansen sa mga kalahok na makakalaban ng Armored Man. Matapos itong basahin ng ilang sandali, napansin niyang makakaharap ni Gu Qingcheng ang Armored Man bago siya magpanggap na isa sa mga 10 Son of God. Talagang makapangyarihan si Gu Qingcheng, ngunit ang Armored Man ay talagang masama. Susubukan kong kumbansihin siya na huwag makipaglaban. Nagmadali si Hansen pabalik sa silungan upang hanapin si Gu Qingcheng, at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang pagkikita sa Armored Man at ang laban niya rito. Sister Gu, ang Armored Man ay napakamapanganib, at ang kanyang kapangyarihan ay maaaring hindi umabot sa Fourth God Sanctuary. Huwag makipaglaban sa kanya, kung hindi, baka masaktan ang iyong magandang mukha, sabi ni Hansen na may biro. Ano, akala mo ba hindi ko kayang makipagkompetensya sa kanya? Tumingin si Gu Qingcheng kay Hansen, na nakangiti. Hindi, sa tingin ko siya ay parang isang halimaw, o isang mabangis na nilalang. Ikaw ay isang maganda at kaakit-akit na babae, kaya hindi sulit na makipaglaban sa isang halimaw, sagot ni Hansen. Huminto sa pagtawa si Gu Qingcheng. Tumingin siya kay Hansen at sinabi, kung siya ay talagang galing sa Iron Chimney, mas lalo akong may dahilan upang makilala siya. Bakit naman? Tanong ni Hansen. Alam mo ba kung ano ang Chimney? Hindi sumagot si Gu Qingcheng sa tanong ni Hansen, kundi nagtanong sa kanya bilang kapalit. Paano ko malalaman? Ngumiti si Hansen. Kung alam niya kung ano ang Chimney, hindi na sana siya nakialam dito sa simula. Ang ekspresyon ni Gu Qingcheng ay nakatago habang sinabi niya, kung tama ang iyong description, ang Iron Chimney ay dapat na ang alchemy pot ng isang sikat na Daoist. Ibig mo bang sabihin na ang Iron Chimney ay pag-aari ng isang sinaunang tao? Nanlaki ang mga mata ni Hansen, at nakatingin siya kay Gu Qingcheng. Kabanata 1636. Hindi ko pa nakikita, kaya hindi ako sigurado, kalmadong sabi ni Gu Qingcheng. Mayroon bang katulad ng Iron Chimney sa sinaunang panahon? Nahihirapan si Hansen na maniwala. Umiral na ang mga tao sa loob ng 10,000 taon, at may panahon na hindi nagtatala ng kasaysayan ang mga tao. Ngunit kahit na gayon, ang kasaysayan ng mga tao ay hindi kasing haba ng lahi ng Shere, hindi pa banggitin ang sinaunang lahi tulad ng mga crystallizers. Kung nagmamayari ang mga tao ng isang bagay na napakalakas sa sinaunang panahon, matagal na silang umangat sa universo. Hindi sana sila nagtagal upang makamit ang kapangyarihan, at hindi sana nanatili ang dominasyon ng Shere sa loob ng napakaraming taon. Sa puntong iyon sa kasaysayan, kontrolado ng mga tao ang ilang kakaibang bagay. Sa totoo lang, mayroon ka ring isa, ngunit hindi na ito kasing lakas ng dati. Nakangiting tumingin si Gu Qingcheng kay Hansen. Ang ibig mo bang sabihin ay ang Taya Sword? Naisip ni Hansen, at ang espada lang iyon ang mayaman sa kasaysayan, na nagmula sa panahon ni Gu Qingcheng. Tumango si Gu Qingcheng at sinabi, napakamalakas ng Taya Sword bago ito masira. Nang umalis ako, ang Taya Sword ay isa pa rin sa 10 pinakamahalagang espada, ngunit bigla na lang itong nasira. Maraming bagay ang nawala o nasira sa panahong iyon, at hindi ko alam kung ano ang nangyari pagkatapos noon. May isang bagay na sigurado ako, kung ang Iron Chimney ay tulad ng iyong inilarawan, malamang na isang alchemy pot ito. Ginagamit ba ito para gumawa ng gamot? Tanong ni Hansen. Nagpos si Gu Qingcheng sandali at sinabi, sa panahong iyon, maraming Daoist ang gustong maging anghel, at ang paggawa ng gamot ay isa sa mga paraan upang makamit iyon. Napakapopular nito sa mga Daoist, at ang pinakasikat na alchemy pot ay ang long-living pot na pag-aari ng Daoist na si Shufu. Shufu. Narinig ko na ang pangalang iyon sa isang lugar dati.
Isang emperador noong sinaunang panahon ang nagpunta upang maghanap ng mga gamot na makakatulong sa kanya na mabuhay magpakailanman. Siya ba iyon? Tanong ni Hansen pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip. Narinig niya ang kwentong iyon noong nasa kindergarten pa siya. Umiling si Gu Qingcheng. Hindi siya emperador. Si Xu Fu ay isang napakasikat na Daoist at mahusay siya sa paggawa ng mga gamot. Ginamit niya ang chimenea upang muling hubugin ang kanyang sariling katawan. Muling hubugin ang kanyang sariling katawan. Gusto niyang gawing gamot ang kanyang sarili. Nagulat ng husto si Hansen. Siyempre hindi. Ginamit niya ang chimenea upang sanayin ang kanyang katawan at sinipsip niya ang mga puwersa mula sa gamot. Pagkatapos ay pinagsama niya ang mga gamot at sinubukang maging isang anghel. Sa kasamaang palad, napatunayan ng modernong agham na walang ganoong bagay na langit at ang tinatawag na Daoist technique noon ay napatunayang isang tsismis lamang. Ilang tao lang ang tila talagang nakabasag sa espasyo at umakyat. Marahil ay walang nagtagumpay, at kahit na may nagtagumpay, walang nakakaalam kung saan sila nagpunta, ngunit hindi iyon ang langit. Nagkibit-balikat si Gu Qingcheng. Naintriga si Hansen. Kung nakabasag si Deng Shenzi sa espasyo at pumasok sa santuwaryo, ano naman ang nangyari sa ibang mga Daoist na nakabasag sa espasyo? Nakarating din ba sila sa mga santuwaryo? Gayunpaman, hindi iyon tama. Sinabi minsan ni Jade Little Lion King na nakita ng kanyang ama ang Iron Chimenea noong bata pa ito, at batay sa edad ng ama ng Little Lion King, ang Iron Chimenea ay mas matanda kaysa sa mga tao. Kung nakita ng sinaunang nilalang na iyon ang chimenea noong bata pa ito, imposibleng pag-aari ng mga tao ang aparato. Sa tingin ko nagkataon lang na magkamukha sila. Ang Iron Chimenea ay nasa God's Ruin ng napakatagal, at mas matanda ito kaysa sa kasaysayan ng tao. Hindi malamang na ito ay isang palayok na pag-aari ni Xu Fu, sabi ni Hansen kay Gu Qingcheng. Kailangan nating makita muna ito, matigas na sabi ni Gu Qingcheng. Nakikita na determinado si Gu Qingcheng na makipaglaban sa armored man, tumigil si Hansen sa paghihikayat sa kanya na umatras. Binalaanan niya ito at sinabi niya ang lahat ng alam niya, kaya hindi na siya ang may kasalanan kung mangyari sa kanya ang masama. Nagpatuloy ang divinitized bout. Wala nang nakaharap na hadlang sina Hansen at ang armored man. Lahat ng nilalang at espiritu ay sumuko, kaya dumaan sila sa sunod-sunod na laban ng hindi nakikipaglaban. Pagkatapos ng kalahating buwan, dumating ang laban ni Gu Qingcheng at ang armored man. Napakahusay din ang pagganap ni Gu Qingcheng sa kanyang mga nakaraang laban, kaya maraming nilalang at espiritu ang naaakit sa kanyang laban sa armored man. Maraming nilalang ang nag-iisip kung may lakas ng loob si Gu Qingcheng na makipaglaban sa kanya. Ang totoo, si Gu Qingcheng ay isang napakamatigas na tao. Kahit na ilang beses siyang binalaan ni Hansen, nagpumilit pa rin si Gu Qingcheng na makipaglaban sa armored man. Nang magpakita siya sa battleground, maraming tao ang naghiyawan. Naghihiyawan sila para sa lakas ng loob ni Gu Qingcheng, ngunit kasabay nito, sa wakas ay makikita nilang muli ang pag-atake ng armored man. Walang nagbigay pansin sa armored man hanggang sa laban niya sa master ng Outer Sky. At pagkatapos ng laban na iyon, walang nilalang ang naglakas loob na makipaglaban sa armored man, kaya karamihan sa mga tao ay hindi pa nakakakita ng pag-atake ng armored man dati, at hindi nila alam kung gaano siya kalakas. Si Gu Qingcheng ang unang tao mula nang magsimula ang Outer Sky na handang makipaglaban sa kanya, at ito ang perpektong pagkakataon upang makita kung ang armored man ay talagang kasing lakas ng sabi ng mga tsismis. Wala si Hansen sa laban sa araw na iyon, kaya umalis siya sa Shadow Shelter at nanood ng laban kasama sina Wang Yuhang at ang kanyang mga kaibigan. Alam ni Hansen na makapangyarihan si Gu Qingcheng, ngunit ang armored man ay napakahusay din. Hindi sigurado si Hansen kung mananalo si Gu Qingcheng o hindi, kaya ang tanging magagawa niya ay hilingin kay Gu Qingcheng na sana ay swertehin siya. Old Han, magiging maayos ba si Sister Gu? Medyo nag-aalala si Wang Yuhang. Nakita niyang pinatay ng armored man ang pinuno ng Outer Sky sa isang pag-atake, kaya alam niya kung gaano nakakatakot ang armored man. Nag-aalala siya ng husto. Kung sa tingin niya kaya niya, sa tingin ko ay hindi siya magkakaroon ng problema. Sa kanyang kapangyarihan, kahit na hindi niya matalo ang armored man, makakaligtas pa rin siya ng sapat na katagalan para umatras sa laban. Walang sino man sa Fourth God Sanctuary ang makakapigil sa kanya. Ang tanging magagawa ni Hansen ay umasa na sana ay maging maayos ang lahat. Tumakas. Ang armored man ang tatakas. Nagngisi si Elysian Moon at lumapit sa kanya. Pagkatapos ay umupo siya sa mga bato. Sana nga, sabi ni Hansen. Dumating din sina Chip Chip at Green Cow para mag-cheer kay Gu Qingcheng.
Sa kasamaang palad, wala nang maririnig si Gu Qingcheng sa battleground ng Divinitized Bout. Nagsimula na ang laban. Pumasok si Gu Qingcheng sa battleground, at halos sabay, nagpakita ang isang pintuan ng liwanag sa tapat ni Gu Qingcheng, at lumabas ang Armored Man. Lahat ay nakatingin sa Armored Man, at labis silang naghihintay sa kanyang pagganap. Lahat ng nilalang ay nagulat pa rin kung paano pinatay ng Armored Man ang pinuno ng Outer Sky sa isang pag-atake, at marami ang nagnanais na makita na mangyari ulit iyon. Maingat na tiningnan ni Gu Qingcheng ang Armored Man. Parang may naisip siya. Hindi nagsalita ang Armored Man. Itinaas niya ang kanyang kamao, at nagsimulang masunog ang apoy sa kanyang katawan. Ngunit ang nag-aapoy na apoy ay hindi mainit, sa halip, ito ay malamig na parang yelo. Kabanata 1637. Mas diretso si Gu Qingcheng. Kinuha niya ang kanyang espada at sumugod patungo sa Armored Man, nag-aanyaya ng malakas na sword light mula sa kanyang espada. Nagbanggaan ang kamao at ang espada, at nayanig ang apoy at nabasag ang liwanag ng talam. Ang nakakatakot na puwersa ay sumabog, lumikha ng isang butas na mas malaki kaysa sa isang basketball court sa hindi masisira na battleground. Ang kapangyarihan ng mga pag-atake ay nasa parehong antas na ng trump technique ni Six Paths, at lahat ng nilalang na nanunood ay nagulat. Kumunat ang noo ni Hansen. Parang mas magaling ang sword technique ni Gu Qingcheng kaysa sa kanyang inaakala. Gayunpaman, parang wala namang pakialam ang Armored Man. Mas lumakas ang apoy sa kanyang katawan, at unti-unting lumakas ang kanyang kapangyarihan. Natakpan ng apoy ang battleground, ganap na nakapalibot kay Gu Qingcheng. Pagkatapos, ang buong battleground ay parang isang sumasabog na bulkan, at ang nag-uumpugang apoy ay sumugod sa langit. Ang apoy lang ang nakikita ng mga manunood, wala na si Gu Qingcheng at ang Armored Man. Pang! Isang kometa ang lumipad mula sa apoy at tumama ng malakas sa pader ng battleground na sapat na upang maalog ang mga upuan. Ito ay ang katawan ni Gu Qingcheng. Nagsuka siya ng dugo na tumalsik saan man. May yelo na nakabalot kay Gu Qingcheng, at parang binudburan siya ng puting pulbos. Sa sumunod na segundo, sumiklab muli ang apoy patungo sa kanya. Natakot si Gu Qingcheng. Umatras siya ng isang hakbang at dumaan sa isang pintuan ng liwanag. Sumuko siya at lumabas sa battleground. Lahat ng nanunood ng laban ay lubos na nagulat, at medyo natakot. Ipinakita ni Gu Qingcheng ang isang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan, ngunit halos hindi siya nakaligtas sa dalawang pag-atake mula sa Armored Man. Ang pagpapakita ng kapangyarihan na iyon ay nagdulot ng katahimikan sa lahat. Ito ay ganap na kapangyarihan, at ito ay ganap na panunupil. Maayos ka lang ba, Sister Gu? Lumapit si Hansen kay Gu Qingcheng at inalalayan siya palabas ng Marshall Hall. Naramdaman niya na sobrang lamig ng katawan nito, at ang paghawak lang dito ay nagparamdam sa kanyang mga palad na parang malapit ng mag-freeze at mahulog. Hindi ako mamamatay, sabi ni Gu Qingcheng na nanginginig ang mga labi. Tulungan mo siya, Little Silver. Tawag ni Hansen. Bumagsak ang pilak na kidlat sa katawan ni Gu Qingcheng, at pagkatapos ng kalahating oras, nagsimulang gumaling si Gu Qingcheng. Okay na ngayon. Pagkatapos ng mahigit isang oras, parang medyo gumaling na si Gu Qingcheng. Tumigil na si Little Silver sa paggamot sa kanya. Talaga bang ganoon kalakas ang Armored Man, Sister Gu? Tanong ni Wang Yuhang. Umiling si Gu Qingcheng nang hindi nagsasalita. Paglabas ng Marshall Hall, sinabi niya kay Hansen na puntahan siya. Talagang ginagamit ng Armored Man ang mga kasanayan ng isang Daoist. So siya ba talaga si Shu Fu? Tanong ni Hansen. Umiling si Gu Qingcheng at sinabi, hindi. Kahit na gumagamit siya ng mga kasanayan ng isang Daoist, ang kanyang kapangyarihan ay parang hindi sa tao. Parang nilalang siya sa akin. Kumunat ang noo ni Hansen at tumingin kay Gu Qingcheng, dahil hindi niya alam kung ano ang sinusubukan niyang sabihin ni Gu Qingcheng. Nilinaw ni Gu Qingcheng ang kanyang isipan at nagpatuloy, sa tingin mo ba posible na matuto ang isang nilalang ng mga kasanayan ng isang Daoist? Posible ba talaga iyon? Ang mga kapangyarihan ng parehong mga nilalang at espiritu ay likas, kaya hindi nila mababago ang mga ito. Maaaring matuto sila ng ilang mga diskarte o konsepto mula sa mga tao, ngunit ang kapangyarihan mismo ay hindi mababago, sabi ni Hansen na nag-iisip. Ipinag-isip-isip iyon ni Gu Qingcheng sandali. Sabi mo na naninirahan ang Armored Man sa Iron Chimenea, tama ba? Kung talagang isang sinaunang chimenea iyon, maaaring sanayin ng nilalang ang sarili sa chimenea upang mabago ang kanyang katawan ng sapat para magamit ang mga diskarte ng mga Daoist. Isang mutant na nilalang na may kapangyarihan ng isang Daoist. Talagang nabalisa si Hansen.
Kahit na wala nang alam si Hansen tungkol sa panahong iyon o kung gaano kalakas ang mga Daoist, masasabi pa rin niya mula kay Gu Qingcheng na ang mga Daoist ay hindi pangkaraniwan. Ang isang makapangyarihang nilalang na may mga kakayahan ng isang Daoist ay talagang isang bangungot. Nanalo ulit ang Armored Man at nagulat ang lahat sa Fourth God Sanctuary sa balita. Akala nila noon na makakalaban ni Dollar ang Armored Man, ngunit pagkatapos ng laban kay Gu Qingcheng, naisip nilang lahat na malamang na matatalo si Dollar sa Armored Man. Kahit na ang isang random na pag-atake mula sa Armored Man ay maaaring makipagsabayan sa pinakamalakas na pag-atake mula kay Six Paths. Malinaw ang agwat ng kapangyarihan. Paano maaaring magkaroon ng ganoong lakas na nilalang sa Fourth Sanctuary? Ang katotohanang hindi pa siya nakabasag sa espasyo at naging Diyos ay walang katuturan. Marahil siya ay isang Diyos na nahulog sa Fourth Sanctuary. Sa tingin ko ay walang suspense sa Divinitized Bout sa pagkakataong ito. Ang Armored Man ang magiging unang ranggo, at si Dollar ang magiging pangalawa. Oo nga, walang suspense. Masyadong makapangyarihan ang Armored Man na iyon. Kahit na ang mga dakilang nilalang tulad ng Master ng Sacred Shelter ay sumuko na. Umaasa lang siya na makakapasok siya sa top 10, at hindi na niya inaasahan na makuha ang unang pwesto. Ang kapangyarihan ng Armored Man ay nagdudulot ng desperasyon sa mga tao. Para kay Hansen, hindi niya iniisip iyon. Talagang hindi kapanipaniwala ang Armored Man, ngunit hindi siya hindi matatalo, nakaligtas si Gu Qingcheng sa dalawang pag-atake mula sa kanya. Hanggat hindi siya hindi matatalo, may pagkakataon pa rin si Hansen. Tinatanong ni Hansen si Gu Qingcheng tungkol sa mga detalye ng kanyang laban sa Armored Man, at tungkol sa uri ng mga kasanayan na talagang ginamit ng Armored Man. Ayon kay Gu Qingcheng, ang kapangyarihan na ginamit ng Armored Man ay ang Dansha technique na napakasikat sa kanyang panahon. Pinagsama niya ang kapangyarihan sa isang gamot, at nang sumabog ang gamot na iyon, ang kapangyarihan na nagawa nito ay mas mataas kaysa sa taglay mismo ng Armored Man. Sinabi ni Gu Qingcheng kay Hansen na ang katawan ng Armored Man ay hindi mas malakas kaysa sa kanya. Ang unang pag-atake ng Armored Man ay ang kapangyarihan ng Armored Man mismo, at sapat na ang lakas ni Gu Qingcheng para makipagsabayan dito. Gayunpaman, ang kapangyarihan na nakapaloob sa gamot ng Armored Man ay mas malakas kaysa kay Gu Qingcheng, at ang pangalawang suntok ay naglalaman ng ganitong uri ng kapangyarihan. Hindi ito kayang labanan ni Gu Qingcheng, kaya natalo siya. Nagpatuloy ang Divinitized Bout. Nakapasok si Hansen sa 10 Son of God. Para sa Armored Man, walang naglakas loob na makipaglaban sa kanya, kaya naging isa rin siya sa 10 Son of God. Matapos mapili ang lahat ng 10 Son of God, natapos na ang Divinitized Bout, at ang mga huling laban ay ang kompetisyon sa ranggo para sa top 10. Kailangang makipaglaban ang bawat Son of God sa siyam na iba pang Son of God, kaya nabigyan ng huling ranggo. Akala ng lahat na ang Armored Man ang makakakuha ng unang pwesto. Kahit na ang ilan sa mga Son of God ay nagsabi na hindi sila makikipaglaban sa Armored Man. Pagkatapos, lahat ng nilalang ay minahal ang kanilang buhay. Kahit na ang mga espiritu na may kapangyarihan ng muling pagkabuhay ay ayaw na patayin ng walang kabuluhan. Kabanata 1638. Pinag-aaralan ni Hansen ang mga paraan upang matalo ang Armored Man bago magsimula ang kompetisyon sa ranggo ng mga Son of God. Hindi sigurado si Hansen kung gaano kalakas ang Armored Man kapag ganap nang na-trigger ang kanyang gamot. Kung ipinakita ng Armored Man ang buong kapangyarihan nito sa laban kay Gu Qingcheng, kung gayon ang pisikal na kapangyarihan ni Hansen kapag pinagsama sa Little Angel at ang kanyang Blood Pulse technique ay maaaring talunin ang Armored Man. Naghanap si Hansen ng isang tahimik na lugar upang makipag-isa sa Little Angel. Ang kapangyarihan ay nagpasok sa buong katawan niya, at agad na lumampas sa antas ng Emperador ang kanyang lakas. Walang masamang epekto ang pagsasama sa Little Angel, kaya nakikipaglaban si Hansen sa ganitong paraan. Gayunpaman, hindi sigurado si Hansen kung matatalo niya ang Armored Man o hindi. Sinubukan ni Hansen ang Blood Legion technique habang nasa ganitong kalagayan. Ang dugo ni Hansen ay lumabas sa kanyang mga ugat at nagpasok sa kanyang laman, na nagdulot ng ilang kakaibang pagbabago sa katawan ni Hansen. Bigla, sa Sea of Soul ni Hansen, nagsimulang manginig ang Destiny's Tower na parang tumutugon sa mga pagbabago kay Hansen. Hindi na ito mapayapang tulad ng dati. Tinawag ni Hansen ang Destiny's Tower at hinawakan ito sa kanyang mga kamay. Sinubukan niyang kontrolin ang Geno Core upang makagawa ng mga pag-atake. Hindi siya talagang nakikipaglaban dahil gusto lang niyang makita kung gaano katagal siya makakapanatili sa ganitong kalagayan. Ang mga resulta ay lampas sa kanyang inaasahan. Matapos makipag-isa sa Little Angel, ang paggamit ng Blood Legion technique ay hindi nagdulot ng malaking pasanin sa kanyang katawan.
Tumagal siya ng isang buong araw bago siya unti-unting nakaramdam ng pagod. Sa tingin ko ay sapat na ang oras ko, at sa tingin ko ay hindi magtatagal ang laban. Matapos paghiwalayin ang sarili mula sa Little Angel, naramdaman ni Hansen na mas mahina ang kanyang katawan kaysa dati. Parang ang Blood Legion technique ay may malaking epekto pa rin sa kanyang katawan, ngunit ang pagsasama sa Little Angel ay nagpahina ng impluwensyang iyon. Nang bumalik siya sa Alliance, nakita niya sina Little Flower at Bauer na naglalaro sa bakuran. Nakaupo si Zero sa isang bato at umiinom ng tsaa habang pinapanood ang dalawa na naglalaro. Zero, nababagot ka ba rito? Kung oo, maaari kang pumunta sa sanctuary. Nakaramdam ng kaunting awa si Hansen para kay Zero. Upang matiyak na ligtas ang kanyang pamilya, hiniling niya kay Zero na manatili sa Alliance upang alagaan sina Little Flower at Jianran. Hindi patas iyon kay Zero. Ngumiti ng mahinahon si Zero, at nagsalin siya ng isang tasa ng tsaa at inilagay ito sa harap ni Hansen. Nagsalin din siya para sa kanyang sarili, hinawakan ang tsaa malapit sa kanyang mukha, at huminga ng singaw habang sumisip-sip nito. Nakatingin kay Zero, biglang nakaramdam ng pagiging relax si Hansen, na parang walang ibang bagay ang mahalaga. Sino man siya, hindi ko hahayaang saktan siya ng sinuman, pangako ni Hansen sa kanyang sarili. Pagkatapos ay kinuha niya ang tasa, sumipsip, at nag-enjoy sa sandaling iyon. Tagapagturo, hindi ko pa rin makita si Qingya. Marahil ay patay na siya. Sa loob ng isang palasyo, isang lalaking nakabalabal ay nagbigay ng saludo sa isang lalaking nakaupo sa trono. Sino ang pumatay kay Qingya? Ang lalaking nakaupo sa trono ay mukhang bata pa, at hindi siya mukhang tao. Mayroon siyang pilak na buhok at isang duguan na peklat sa pagitan ng kanyang mga kilay. Mayroon siyang spiral horn sa kanyang ulo na nagparamdam sa kanya na parang isang unicorn, at sa kanyang likuran ay isang pares ng gintong pakpak ng dragon. Sa gintong kristal na baluti na iyon, mukhang hindi kapani-pani walang makapangyarihan siya. Hindi pa namin nalalaman, ngunit sa kapangyarihan ni Qingya, hindi ko maisip kung sino ang makakapatay sa kanya. Kahit na ang mga disipulo mula sa Blood Legion, habang maaari nilang talunin si Qingya, hindi ko maisip na kaya nilang patayin siya. Ang tanging maisip ko lang na makakapatay kay Qingya ng napakadali ay ang chairman ng New Community, sabi ng lalaking nakabalabal. Bakit siya? Talaga bang mayroon siyang ganitong uri ng kapangyarihan? Sabi ng tagapagturo, nakatingin sa lalaking nakabalabal. Ibinaba ng lalaking nakabalabal ang kanyang ulo. Masyadong misteryoso ang chairman ng New Community na iyon. Hindi pa rin namin alam kung saan siya nanggaling, at hindi rin namin alam kung katulad ba siya sa amin. Hindi rin namin alam kung galing ba siya sa Blood Legion. Sumali si Qingya sa New Community para pag-aralan siya, kaya siya ang pinakamalaking suspect. Ngunit hindi natin masabi ng sigurado na siya ang pumatay kay Qingya, sabi ng tagapagturo. Kung gusto nating malaman kung siya ang pumatay kay Qingya, hayaan mo lang akong pumunta at subukan siya. Pagkatapos ay malalaman natin kung kaya niyang gawin iyon, sabi ng lalaking nakabalabal. Ang New Community ay bahagi ng ating organisasyon, at mayroon akong kasunduan sa nakaraang chairman na hindi ako makikialam sa kanilang mga problema. Kung hindi natin masabi ng sigurado na ang bagong chairman ay talagang katulad natin, hahayaan na lang natin siya sa ngayon, kalmadong sabi ng tagapagturo. Tapos ano naman ang gagawin natin kay Qingya? Tanong ng lalaking nakabalabal, itinaas ang kanyang ulo. Ikalimot mo muna iyon. Kung talagang ginawa iyon ng chairman ng New Community, malalaman din natin ito sa huli. May mas mahalagang dapat mong gawin ngayon, sabi ng tagapagturo. Mangyaring, sabihin mo, sabi ng lalaking nakabalabal na nakayuko. Narinig mo na ba ang tungkol sa dalawang nilalang sa Divinity's Bout sa Fourth Sanctuary, tama ba? Tanong ng tagapagturo. Narinig ko. Tagapagturo, sa tingin mo ba na maaaring kabilang sila sa Blood Legion? Tanong ng lalaking nakabalabal. Umiling ang tagapagturo. Imposible iyon, ngunit may kakaiba nga. Magpadala ka ng ilang tao sa santuwaryo upang siyasatin sila at alamin kung sino sila. Tagapagturo, halos hindi matatalo sila sa Fourth Sanctuary na hindi natin makapasok. Ang mga nilalang na mayroon tayo sa Fourth Sanctuary ay maaaring hindi makayanin sila, sabi ng lalaking nakabalabal. Hindi na kailangang pakialaman sila. Ipadala mo lang ang ating mga puwersa upang makita kung talagang tao sila o hindi. Sapat na iyon, kalmadong sabi ng tagapagturo. Sige, gagawin ko na ngayon. Nasa Fourth Sanctuary pa rin ang Eye of God, at sa kapangyarihan nito, dapat ay malalaman niya kung tao sila o hindi, sabi ng lalaking nakabalabal. Nalaman mo na ba kung sino ang mga master ng tatlong iba pang Geno Core? Tanong ng tagapagturo.
Hindi ko pa nakilala ang mga master ng True Blood o Bulwark Umbrella, ngunit ang master ng Crystal Core na iyon ay maaaring si Hansen. Sinusubukan ko pa rin kumpirmahin iyon, sabi ng lalaking nakabalabal pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip. Ang mga Hansen ulit, *Man 8, pumunta ka na at kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan, sabi ng tagapagturo na may komplikadong ekspresyon sa mukha. Pagkatapos ng ilang araw, nagsimula ang kompetisyon sa ranggo ng 10 Son of God, at ang unang kalaban ni Hansen ay ang Master ng Sacred. Hindi na natatakot si Hansen sa Master ng Sacred at kung hindi pa siya abala sa Divinitized Bout nitong mga nakaraang araw, matagal na sana siyang sumugod sa Sacred Shelter at pinatay si Goddess. Umaasa na ngayon siya na hindi susuko ang Master ng Sacred dahil magiging magandang pagkakataon iyon para patayin niya ang pinuno ng Sacred Shelter. Kailangan lang niyang makipaglaban ng harapan sa Divinitized Bout, ngunit kung pupunta siya sa Sacred Shelter, mapipilitin siyang harapin ang maraming super beings na mas mahirap. Pagpasok sa battleground, nakita ni Hansen na nasa battleground na ang Master ng Sacred at hindi siya umatras. Natuwa ng husto si Hansen. Kabanata 1639. Nasa Martial Hall ng Sacred Shelter si Goddess, nanunood ng Divinitized Bout. Isang lalaking natatakpan ng banal na liwanag ang naglakad papasok sa battleground. Halos lahat sa Fourth Sanctuary ay nakakakilala na kay Dollar. Gayunpaman, habang tinitingnan ni Goddess si Dollar, naramdaman niyang parang pamilyar ito. Hindi dahil nakita na niya ang mga laban nito tulad ng ibang tao, nararamdaman niyang nakasalamuhan na niya si Hansen dati, ngunit hindi niya maalala kung kailan o saan. Natural na hindi maalala ni Goddess. Hindi niya maiugnay ang walang kapantay na nilalang na ito sa isang taong natalo ng kanyang aso sa isang pag-atake lang. At saka, hindi binigyan ni Goddess ng ikalawang tingin si Hansen. Bago pa niya makita ng malinaw si Hansen, nasample na siya ng kanyang itim na aso sa isang pader. Akala ni Goddess na namatay na si Hansen, kaya medyo naaalala niya ang hugis nito, ngunit hindi niya maalala kung saan niya talaga ito nakasalamuha. Pumasok sa battleground ang Master ng Sacred Shelter at nag-aanyaya ng isang gintong cetro sa kanyang mga kamay. Mayroon siyang pares ng pakpak sa kanyang likuran, at nakasuot siya ng magandang baluti. Ang gintong cetro sa kanyang mga kamay ay kumikinang, at mukhang napakaganda siya sa kanyang suot. Talagang mukhang isang Diyos siya mula sa isang relihiyosong alamat. Tiningnan ni Hansen ang Master ng Sacred Shelter, at pinag-iisipan niya kung paano niya mapapatay ang kanyang magandang kalaban nang hindi binibigyan ito ng pagkakataong umatras sa laban. Lahat sa Sacred Shelter ay isang super creature, at ang Master ng Sacred ay isang berserk super creature. Kahit na ang super Geno points ni Hansen ay nasa pinakamataas na antas na, interesado pa rin siya sa Beast Soul at Geno Core ng isang berserk super creature. Bago pa gumalaw si Hansen, nagsimulang umatake ang Master ng Sacred. Itinaas niya ang cetro sa kanyang kamay, at ang gintong kristal ay nagsimulang maglabas ng kumikinang na halo, tinatakpan ang buong battleground ng gintong liwanag. Ganap na hindi matatalo si Hansen sa ilalim ng kanyang Super King Spirit Mode, kaya hindi siya natatakot sa gintong liwanag na iyon. Gayunpaman, nang bumagsak ang gintong liwanag sa katawan ni Hansen, nakaramdam siya ng kakaiba. Parang ang gintong liwanag ay hindi naglalabas ng anumang puwersa, at hindi ito nakakaapekto sa katawan ni Hansen. Kahit na hindi siya masil o mapahina bilang isang Super King Spirit, makakaramdam pa rin siya ng isang bagay. Kahit na hindi ito nakakasira, makakaramdam pa rin si Hansen ng isang bagay. Gayunpaman, wala siyang naramdaman, ibig sabihin ay hindi sinusubukan ng gintong liwanag na umatake. Hindi alam ni Hansen kung para saan ginagamit ang gintong liwanag, ngunit wala siyang oras upang pag-isipan iyon. Itinaas ng Master ng Sacred ang cetro sa kanyang mga kamay at sumugod patungo kay Hansen. Tumayo lang si Hansen, at nang malapit nang tumama ang cetro sa kanyang katawan, itinaas niya ang blow blood sa kanyang bibig at ibinuga ito patungo sa Master ng Sacred Shelter. Pang! Kahit na ang isang dakilang nilalang tulad ng Master ng Sacred ay hindi kayang hawakan ang nakakasirang kapangyarihan ng blow blood. Tumama ang duguan na liwanag sa mukha ng Master ng Sacred at sumabog ang buong ulo nito. Sa sumunod na segundo, bumalik ang ulo ng nilalang na parang walang nangyari. Gumalaw ang cetro patungo kay Hansen. Kumunat ng bahagya ang noo ni Hansen, at sinuntok niya ang cetro. Ang napakalaking puwersa mula sa kanyang kamao ay tumalsik sa cetro, ngunit hindi ito nakasakit sa Master ng Sacred. Napansin ng Master ng Sacred na hindi gaanong nabawasan ang kanyang sariling kapangyarihan, at nagalak siya. Sumugod ulit siya patungo kay Hansen na hawak ang cetro, kasama ang nakakatakot na gintong liwanag na iyon.
Ipinagtanggol ni Hansen ang kanyang sarili laban sa mga mabaliw na pag-atake ng Master ng Sacred habang nagpapaputok ng mga daloy ng duguan na liwanag gamit ang Blow Blood. Tumama ang duguan na liwanag sa Master ng Sacred at sumabog sa kanyang katawan ng paulit-ulit, ngunit parang isang tunay na immortal ang Master ng Sacred tulad ng isang uri ng Diyos. Kahit gaano siya masaktan, nakakabawi siya sa loob ng isang segundo. Ito ay pagbawi sa halip na paggaling. Nang sumabog ang kanyang laman at dugo, hindi nagkadikit ang kanyang katawan, agad lang itong naibalik sa dating estado. Napagtanto ni Hansen na mabilis na nakakabawi ang Master ng Sacred dahil sa tulong ng gintong liwanag na iyon. Sa loob ng gintong sagradong liwanag, ang Master ng Sacred ay walang katapusang makapag-iimbak ng kanyang katawan, at ang mga pinsala ay walang kahulugan sa kanya. Hindi man lang nila mapahina ang kanyang kapangyarihan. Kaya pala walang kapangyarihan sa pag-atake ang gintong liwanag. Ginagamit niya ang kapangyarihan sa kanyang sarili. Medyo nagulat si Hansen sa kanyang puso. Hindi pala ganoon kalakas si Dollar. Medyo mas malakas lang siya kaysa sa Master ng Sacred. Talagang mas mahina si Dollar kaysa sa Armored Man. Ang Master ng Outer Sky, na kasing lakas ng Master ng Sacred, ay agad na napatay ng Armored Man, ngunit hindi man lang mabasag ni Dollar ang Golden Light ng Sacred. Kung matatalo siya sa laban na ito, maaaring hindi man lang siya makapasok sa pangalawang pwesto ng mga Son of God. Kaya pala isang top-tier demigod ang Master ng Sacred. Masyadong bata pa si Dollar. Mukhang mas mahina si Dollar kaysa sa inaasahan ko. Hindi siya kasing tyrannical ng Armored Man. Sa tingin ko umaasa lang si Dollar sa kanyang Geno Core. Kung wala ang kanyang Geno Core, halos isang top-tier being lang siya. Hindi mo masasabi iyan. Hindi pa ginagamit ni Dollar ang kanyang Self-Geno Core, kaya mahirap sabihin kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Talaga namang hindi mahalaga. Kahit na manalo siya, sa tingin mo ba kwalipikado na siyang makipaglaban sa Armored Man para sa unang pwesto? Makipaglaban para sa unang pwesto. Tiyak na ang Armored Man ang magiging unang pwesto, at malamang na si Dollar ang magiging pangalawang pwesto. Talagang isang top-tier being ang Master ng Sacred, at hindi siya nasa disbentaha laban kay Hansen sa Super King Spirit Mode. Sa loob ng kanyang Golden Light, parang isang walang kamatayang Diyos siya, at nag-init ang laban. Napaka-interesado ni Hansen sa Golden Light ng Master ng Sacred. Wala siyang pakialam sa pinag-uusapan ng mga nanonood. Itinago niya ang Blow Blood Geno Core at nag-anyaya ng Six-Path Sword na naiwan ni Six-Paths. Kahit na hindi magagamit ni Hansen ang Six-Path Sword ng kasing husay ng Six-Paths Emperor, hindi naman ni Hansen balak na sanayin ang buong sword technique ni Six-Paths. Ginaya lang niya ang huling diskarte, Six-Paths as One. Kahit na mga 60% lang ang pagkakahawig nito, ang kapangyarihan ay napakasindik pa rin. Ang kapangyarihan sa langit at lupa ay nag-agos patungo sa Six-Path Sword, at mas lumakas ng lumakas ang kapangyarihan sa espada. Nagulat ng husto ang lahat. Hindi alam ng ibang tao ang kapangyarihan ni Hansen, ngunit nagulat silang lahat na nagawa ni Hansen na gawin ang blade technique na Six-Paths as One. Naimbento at nilikha ito ni Six-Paths mismo, at hindi ito magagamit sa pamamagitan lang ng paghawak ng Six-Path Sword. Nang gawin ito ni Hansen, mukhang tunay na Six-Paths, kaya namangha ang lahat. Nang makondense ang kapangyarihan sa mga espada, sinugod ni Hansen ang cetro sa halip na ang Master ng Sacred mismo. Natakot ang Master ng Sacred. Hindi siya naglakas loob na direktang labanan ang Six-Path Sword, kaya umiwas siya. Ang Six-Paths as One ay magagamit ng ilang beses, at iyon ang ginawa ni Hansen. Kahit na hindi kasing lakas ng hawak ni Six-Paths mismo, napakasindik pa rin nito. Hindi naglakas loob ang Master ng Sacred na hayaang tumama ang Six-Path Sword sa kristal sa kanyang cetro, kaya sumuko siya at umalis sa battleground. Kahit na nanalo si Hansen sa laban, nawala ng tiwala sa kanya ang maraming tao. Wala nang nag-iisip na kaya niyang talunin ang Armored Man. Kabanata 1640. Ang laban ni Hansen at ng Armored Man ay ang ika-4 na laban ni Hansen. Bukod sa Master ng Sacred, natalo rin ni Hansen ang dalawang iba pang Son of God. Kahit na natalo niya sila, ang kanyang pagganap ay parang hindi kasing ganda ng Armored Man. Hindi kailangang makipaglaban ng Armored Man dahil agad na sumuko ang lahat ng kanyang kalaban. Hindi kasing nakakatakot si Hansen tulad niya. Lahat ng nilalang ay nag-iisip kung talagang maglakas loob si Dollar na makipaglaban sa Armored Man. Hindi gaanong iniisip iyon ni Hansen. Patuloy pa rin siyang nagsasanay ng Dangshan Sutre tulad ng dati, umaasa na may taas niya ang Bulwark Umbrella sa super level. Pumunta sa kumpanya si Jian Ran. Nasa bahay sina Hansen, Little Flower, at Bauer.
Naglalaro sina Little Flower at Bauer sa hardin habang nagsasanay ng Damshan Sutra si Hansen. Kinagabihan, hindi pa rin nakakabalik si Jianran. Masyado siyang abala sa kumpanya at kailangan niyang mag-overtime sa hapon. Naisip iyon ni Hansen at pagkatapos ay dinala niya sina Little Flower at Bauer sa kalye para kumain. Tatay, gusto ko ng ice cream? Masayang sabi ni Bauer, yakap ang leeg ni Hansen. Sige, dahil wala ang nanay mo, magiging ligaw tayo ngayon. Makakakain ka ng kahit ano hanggang sa mabusog ka, nakangiting sabi ni Hansen. Yeah, sigaw ni Bauer. Ayaw ni Hansen na ihatid sila sa mga tindahan. Mas madali lang na sumakay. Nakarating sila sa kalye, at sumakay sila sa automatic portal na naghatid sa kanila sa business center. Masayang kumain ang tatlo at naglibot sila sa lahat ng restaurant at food stand. Hindi natatakot si Hansen na magkaroon ng food poisoning sina Bauer at Little Flower. Sapat na ang lakas ng kanilang katawan para labanan kahit tunay na lason, hindi pa banggitin ang ordinaryong pagkain. Isang taong gulang lang si Little Flower, ngunit nakakakain na siya ng marami, mas marami kaysa sa mga ordinaryong matatanda. Gayunpaman, napaka-polite at tahimik niya, at napakaganda niya kahit na kumakain. Pagkatapos kumain, pumunta si Hansen sa banyo, at iniwan niya sina Bauer at Little Flower sa Children's Entertainment Area. Nakaupo sina Bauer at Little Flower sa maliliit na upuan habang naglalaro. Bigla, isang babae ang naglakad patungo sa Children's Entertainment Zone, at nakarating siya sa mga pintuan. Pinigilan siya ng Al. Madam, wala kayong anak na dinala rito. May maitutulong ba ako sa inyo? Sabi ng Al sa babae. Siyempre, inilagay ng babae ang kanyang mga kamay sa Al, at sumabog ang makina. Walang nagpanik dahil sa pagsabog. Parang naputol ang buong Children's Entertainment Area mula sa gusali. Parang walang kinalaman sa gusali ang lahat ng nangyayari rito, at hindi na pinansin ng lahat ang lugar na iyon. Patuloy pa rin sa paglalaro ang ibang mga bata, ngunit biglang tumalon si Bauer mula sa siso. Lumapit siya kay Little Flower, at tinitigan niya ang babaeng naglalakad patungo sa kanya gamit ang kanyang malalaking mata. Nararamdaman mo pala na papalapit ako. Mukhang hindi ka lang isang alagang hayop para sa pakikasama, nakangiting sabi ng babae habang nakatingin kay Bauer. Mangyaring umalis na kayo, ate. Napaka-ferocious ng tatay ko. Hindi niya gusto ang mga babae. Kung makikita ka niya rito pagbalik niya, magagalit siya at papatayin ka. Tumayo si Bauer sa harap ni Little Flower at tiningnan ang babae. Di aalis na ako agad. Hindi rin ako mahilig sa mga lalaking napaka-ferocious. Mahilig lang ako sa mga batang cute at maganda, sabi ng babae habang gumagalaw ang kanyang katawan. Nag-teleport siya sa tabi ni Little Flower at inabot ang kwelyo nito. Agad na hinayla ni Bauer si Little Flower at tumalon. Umiwas siya sa palad ng babae at sumugod patungo sa exit ng Children's Entertainment Zone. Nagulat ang babae. Mga gago ang mga taong iyon. Mali ang kanilang katalinuhan. Alagang hayop para sa pakikisama. Kahit na ang mga ordinaryong top-tier demigods ay hindi kasing bilis nito. Pang! Habang sinusubukan ni Bauer na tumakas mula sa Children's Entertainment Zone kasama si Little Flower, parang tumama sila sa isang hindi nakikitang pader, at agad silang tumalsik pabalik. Ngumiti ang babae at naglakad patungo sa kanila. Kahit na alagang hayop ka sa antas ng demigod, walang silbi pa rin iyon. Kung ayaw mong mamatay, tumayo ka lang dyan at huwag kang gagalaw. Ayaw mamatay ni Ate Bauer, pero kung mawawala ang kapatid ko, papatayin ako ng tatay ko. Napakaganda mo, kaya siguradong mabuting tao ka. Tulungan mo ako, okay. Huwag mo nang kunin ang kapatid ko, pagmamakaawa ni Bauer, nakatingin sa babae. Ang cute naman ng alagang hayop na ito. Gusto lang kitang dalhin pabalik. At kainin ka. Dinilaan ng babae ang kanyang mga labi. Ang kanyang dila ay mahaba at manipis na parang sa ahas, at mukhang napakasindek. Bata pa si Bauer, kaya wala akong gaanong laman para kainin mo. Ano kaya kung maghintay ka ng ilang taon, at kapag lumaki na ako, pwede mo na akong kainin, sabi ni Bauer na malalaki ang mga mata. Nakatingin ng mausisa si Little Flower sa babae. Ang talino mo, pero walang silbi ang pag-aatres ng oras. Kahit na isa ka sa mga beast soul ni Hansen, hindi ka makakadaan sa Senador Luo illusion ko para makipag-ugnayan sa kanya. Huwag mo nang isipin iyon, sabi ng babae habang gumagalaw ulit ang kanyang katawan, nagti-teleport upang sunggaban si Little Flower. Hinayla ni Bauer si Little Flower, at napakabilis niya. Nag-teleport ang babae ng ilang beses, pero hindi pa rin niya mahawakan si Little Flower, kaya nagalit siya.
Tumingin siya kay Bauer ng isang segundo. Pagkatapos ay sinabi ng babae, mga walang silbi silang lahat. Talagang iniisip nilang ang isang makapangyarihang alagang hayop na ito ay para lang sa pakikisama. Kailangan kong hilingin sa tagapagturo na parusahan sila kapag bumalik ako. At pagkatapos, nagsimulang lumabas ang itim at lila na usok mula sa kanyang katawan na pinupuno ang buong children's zone. Ang usok ay parang mga sinulid at lumipat ito patungo kina Bauer at Little Flower. May itim at lila na usok saan man, kaya wala ng lugar para gumalaw sina Bauer at Little Flower. Tumama ang itim na usok sa ibang mga bata at nakatali sila na parang mga lubad. Lahat ng mga bata ay nahulog sa lupa. Natakot ang ilang mga bata at gustong umiyak, ngunit natuklasan nilang pagkatapos na matali sila ng itim at lila na usok, hindi na sila makapagsalita dahil parang natatakan ang kanilang mga bibig. Tahimik lang silang umiyak na malalaki ang mga mata. Ang itim at lila na usok na parang mga kamay ay nagsara sa lahat ng daanan ng pagtakas ni Bauer at Little Flower, at pagkatapos ay nagsimulang umatake sa kanila. Sinampal ni Bauer ang kanyang palad at pagkatapos ay nagpakita ang isang maliit na kalabasa sa kanyang mga kamay. Hinawakan niya ito patungo sa itim at lila na usok at pagkatapos ay mabilis na nasipsip ang usok sa kalabasa. Ano iyon? Genocore ba iyon? Paano makakakuha ng Genocore ang isang beast soul? Natatakot na tiningnan ng babae si Bauer habang nasisipsip ang lahat ng itim at lila na usok sa kalabasa.